Kaya hindi pumirma si Kilay sa supina kasi siya ay may pangarap na tumakbo sa 2028. So nakipagsabuatan kay Bangag, inutusan ni Bangag, ng gobyerno ni Bangag at ni Lisa Tanas na wag pirmahan yung supina para nga dito sa pagpapatawag dyan sa Foreign Relations Committee, kung saan sasagutin sana, mananagot sila o sasagutin yung mga katanungan kung sino ang nag-provide ng eroplano para abdakin o dukutin si Pangulong Duterte, sino yung mga kasabwat, kasi nakarating sa atin na impormasyon si Ramon Ang di umano ang may-ari nitong eroplano na pinasakyan kay Pangulong Duterte sa kanyang pagdukot. So alam nyo naman na sinuporta din ni Pangulong Duterte si Ramon S. Ang, di ba? So mga traidor, kung ito ay may katotohanan at madinig sana natin dyan sa Senate na siya nga ang may-ari at nakipag-connive siya, mga traidor talaga. Dahil ang suporta ni PRD naman sa mga negosyanteng, I hope na matitino during his time, maayos naman yung mga hindi talaga matinong negosyante, mga kawatan o mga tax evader, ay talagang gusto niyang tuliin. Hello po. Hindi na makasutulin. Yeah, oo. So anyway, so yun po ang ayan, ating mga kababayan, nag-aantay talaga sila dito. No? So ngayon, yun na nga mga kababayan, hayaan mo lang ating mga palangga, talagang star na star. Kanina pa kasi sila dito. Morning, talagang nag-aabang sila. So naulinigan ko, ayon sa ating puting ahas, ito pala si Kilay ay, alam naman natin nakikipagsabuatan talaga sa gobyerno ni Lisa Tanas. Ginawa nga siyang waiter, hello? Diba? Nagmumukha siyang tanga, ginawa siyang waiter ni Lisa Tanas, pero mukha pa rin siyang tuta. Kaya isa siya sa 5 tuta ni Bangag. Diba? Actually, hindi lang 5 tuta, maraming tuta. So ngayon, dahil nga nasunog si John Vic Remulla na crush ni Zatanas, imagine that, na gustong tumakbo yan sa 2028. Diba, sinabi ko sa inyo na nagbiga-biga si Lisa dyan kay John Vic. Crush na daw si John Vic. And now, dahil nasunog at nakita ang kabobohan ni John Vic Remulla, ang katangahan, dahil nahuli mismo sa nga bells niya na magkasabwat sila, group effort sila, nung pinlano nilang kinidnap ang Pangulong Duterte. Kaya ngayon, si Kilay naman ang pumuporma. Pumuporma siya ngayon sa Bangag administration para ma-endorse siya for 2028. 'Di ba? Kasi nga si Tambalos Ross at itong si Zatanas hindi nagkakasundo dahil pareho silang greedy. So may mga pumuporma-porma. So allegedly itong si Kilay ay gustong tumakbo sa 2028, kaya naman sunod-sunuran siya kay Bangag at kay Zatanas na huwag permahan yung supina para appear itong mga resource person dyan sa Senate hearing sa foreign relations. So ngayon, the question is, ulit-ulitin natin, ganito po ka-unfair sa Pilipinas. Kapag vloggers, resource person like Harry Roque, like me, gusto nilang ipakulong, ipakontempt, or ipa-interpol kapag hindi ka umattend dyan sa kanilang Senate hearing. Well, sa case ko at kay Harry, mga fabricated crimes talaga yung mga ginawa sa amin. But yung mga vloggers dyan sa TRICOM o WADCOM, talagang pag hindi sumunod sa kanila na mag-sorry or hindi sumunod sa mga utos nila, iko-contempt nila, ikukulong. Pero ito mga walang hiyang ito sa Senate, 'di ba? Talagang nag-group effort sila para hindi madinig ng taong bayan doon sa Foreign Relations Committee, doon nga sa hearing na yon, nang malaman natin kung ano talaga, kung sila ba ay scripted, kung sila ba ay magkakasabwat with Amy or what. So taong bayan ang mag-uusgan yan taong bayan ang makaka-feel niyan kung sila ay script lang or tama yung ginagawang hearing na yan. But again, Kilay is a traitor. Traitor naman talaga sa taong bayan yan The fact na alam niya nag-aadikto si Bangag, hindi natin alam. Baka, Kilay, may question ako sa'yo. Nakikipag-jamming ka ba? Diba? Nagsusuyop ka rin ba? Sumisingot ka rin ba? Kasi, the fact na abogado ka, na, yung portrayal ay matinukang tao, walang matinong tao na nakikipagsabuatan sa mga addictus. 'Di ba? Sa mga hayok sa ipinagbabawal na Pero ito breaking news. It's not really news actually. Allegedly, hindi pa to confirm, nililiwanag ko, sabihin naman nila fake news ito, hindi pa to confirm
So baka may gustong mag-confirm nito na balita na may na-receive kasi sa ako na 3 tao na nag-text, isa sa Malacanang, yung dating nandoon sa loob, then yung dalawa na nagtrabaho din kay Bangag, allegedly si Bangag ay isinugod sa hospital. So gaano katotoo na Bangag dahil sa kidney problem mo ay isinugod ka sa ospital? Kasi the few days ago puffy yung mukha mo Parang hinahabol ka ng hininga, naghihingalo ka. Ang wish nga ng mga ibon dito sana ma-over-D ka daw. May mga ibon bumulong. O, di ba? Ang wish nila. Di ba, Palangga? Yayakapin ka daw niya. Di ba nga? Andyan, daming nanonood sa'yo, Palangga. Tinalbugan mo ko, Gusto mo ako sa pabo ng kalindog ko, pero ang ganda ko dyan, so carry na rin. Ewan ko paano tatanggalin. O, di ba? Ang ganda ko dyan. O, di ba? Dapat may mga ganon. O, lilipat na ako dyan. Anyway, so, yun nga, mga kababayan. Allegedly, si Bangag ay isinugod na naman sa ospital. Hindi naman imposible yan. Kasi nga, pag nag-a-addict ka, any moment, pwede kang ma-over-D. Katulad nung mga nakaraan, ng mga pangyayari, di ba? At sa mga kaibigan nila, and allegedly, yung kanilang entourage dito ay na-over-D rin. So, pag mga ganong klaseng, ganong galawan na nag-a-addictus, talaga namang magkakaroon ka ng problem sa buhay mo. Hello, Palangga! How are you? Ano naman alindog mo? Gusto mong kumabog How are you? Kumabog. Ito, live tayo, sure. Ayan, Ayan, live na live. What's your name? Catherine po. Catherine. Hi, Catherine. From saan ka galing? From London po. Ay, London. Ano kayo nag-drive? Nag-drive dito or nag-airplane? I just You just flew all the way from London. You say hi, you're live. Hello, everybody. Oh, di ba? Tapusin ko lang muna yung vlog bago tayo mag-emote dalawa. Alright. Okay, so tuloy-tuloy natin ang chika. So, yun nga, allegedly si Bangag ay nasugod na naman sa ospital. Napag-usapan nga namin, alam mo, kung mategi si Bangag, for sure tatago nila yan. Let's say, for example, kung mategi si Bangag, kunyari, bigla siyang di na makahinga, tapos for sure itatago nila yan, di ba? Baka saksakan ng forma. Para nasaksakan, tapos itatago nila, kunwari nasa bakasyon, dapat, yung mga puting ahas ko, please confirm kung saang ospital, kung nasugod ba siya, let me know. Pero again ang sinasabi ko dito sa inyo, may nakarating sa akin na information, 3 tao, so totoo ba? Kasi sinungaling naman yung Malacanang, kailan ba nagsasabi ng totoo to? Di ba? Sino nandyan? Yung ibon sa taas. Yung ibon? I'm taller than her. Okay. O, diba? O, diba? O, diba? Dapat may ganyan kasapatos. So, anyway, mga kababayan, so tignan natin kung ano ang nangyari kay Bangag, kung siya ba ay buhay pa, baka nguwi-ngiwi. Ngiwi-ngiwi. Oo. Ang dami kasing, alam nyo, tignan nyo yung mga gumagawa ng katarantaduhan sa bayan, inaaratay na sila ngayon. Diba? Ang daming mga inaaratay ngayon. Kala nila maluloko nila tayo Wala. YouTube. Wala tayong filter today. Si Palangga may filter. Ang kapal ng lipstick ko doon. Paano kaya tatanggalin, madam? Hayaan mo na, pagbigyan mo na. Para magmukha ako dyan, retokada. Shout out nga sa ating 120. Ay, 100. On TikTok yan? Yeah. Ano to? 100. Ang ganda ni Madam. Di ba? Sila nagsabi niyan, wala tayong filter. Siya lang ang may filter. Madam Marlica daw, ano daw masasabi mo sa mukha ni Bangag na namaga kasi mukha niya parang namamagana? Ayun na nga, sino nagsabi niyan? Tabasa yung pangalan. Ikaw lang sapat na. Ikaw lang, sapat na. I love you, my dear. Ayun na nga, dinadakdak ko ngayon. Allegedly, na ospital. So, hindi natin alam kasi kahit kung ma-hospital man yan, hindi naman nila aaminin yan. Tignan mo kasi Satanas, nagpatusok ng kung ano-ano. Ano ang sabi niya? Nadapa siya sa pavement. Tapos may allergy ang gaga. Itinuslok naman ni Dr. A yung kanyang feslak. Saan ka? Paano paniniwalaan yan, right? Paano mo pa maniwalaan yan, Palangga? So, sana hindi sana liwanagin, hindi sasabihin ng gobyerno ni Bangag kung na-hospital siya o hindi. Puro pagsisinungaling talaga lahat yan. Diba? Kaya ikaw, Kilay, huwag ka mag-ambisyon na manalo ka sa 2028. Diba? Unless na lang kung dagdagan mo pa yung kilay mo sa taas. Diba? O maglakad ka rin sa bato-bato. Diyos ko, magsama kayo ng jowa mo na parang may mga no? May mga sapi.
'Di ba? Para kami mga sapi, yung isa nagpakilay, yung isa nagmo-model sa bato-bato. Ano 'yan? Nasa nangangarap ka maging presidente, hindi ka mananalo. Hindi ka mananalo dahil anytime soon, baka may bago na tayong presidente. Ano sa tingin mo? Tama ba? Ano sa tingin nyo? Totoo Bilang isang, kasi ako nagko-comment, tama ba na si Cheese Escudero ay magpakilay? Kahit anong gawin. Wala. Diba? Kasi kinilayan siya. May lalaki bang nagkikilay? Meron naman siguro, no? Pero meron naman na lalaki nagkikilay. Pero talaga. Oh my God! Kilay is straightor. Anyway, naabangan pa rin namin dito. Sino si waiter. Di si Kilay. So inaabangan pa rin namin kung darating si Vice President. But it's 4:48 na dito sa The Hague. So andito pa rin kami. Kanina pa napag-chika-chika. Nakikain na ako ng empanada. Nakapagkape na ako. Nachismis na nila yung mga kapitbahay nila. So andito pa rin kami. Sama-sama. Diba? So anyway, ayan po yung background. Ay, penitentiary. Kung pwede nga lang lumipad ako. Kung minana ko lang talaga yung gahom ng lola ko. Alam niyo yung gahom, yung power. Kung nilunok ko lang, pwede na akong lumipad na parang aswang at dagitin ko si Pangulong Duterte. Ha? Media? Yan sila. Media sila. Ayan mo na sila. Media rin tayo. Social media. Alright, so yun na lang muna, my darling. At baka darating si Inday, kaya may media na. Nag-aabang sila. Pero 5 na eh. But anyway, kung darating naman si Vice President Sara, nandito lang naman ang alindog natin. Ay, yes. Diba? O ba't ang ganda ko para ako manika? Dahil daw madami mga membro dito ni Madam Satanas. Tingnan mo dito para ako manika dyan. Ang dami daw membro ni Satanas dito. Saan? Dito, binabash ka. Di boljakan mo. Uwi ka daw ng Pinas para makita mo Ay, excuse me, hindi ako nakatira dyan sa Pilipinas. Gusto niyo ako bigyan ng bahay, uwi ako. Dali. Yeah? Pamasahe, dali. At gurgurin nyo muna yung lahat ng mga bangag sa kanilang pwesto. Ba't yung apawin dyan? Sige, mga away na tayo dyan. Dito, vlog mo naman yun. Awayin ko, gusto mo? Awayin mo, madam. Hoy,